Kay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit tinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Miyerkules sa ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Maliban sa isang bata na naririto, lahat tayo, kung hindi man senior, matatanda na. Tama po ba? Opo. At sa puntong ito, sana naman po, sa estado ng edad natin, kahit papano, alam na natin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Nagmahal ba kayo? Siguro naman, alam nyo na kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, hopefully. Kasi ang pag-ibig ay hindi lang yung nararamdaman. No? Yung dati kasi, yung mga teenager pa tayo, pag sinabing, ay, tumibok ang puso ko, ay, siya na. Ibig sabihin, mahal ko na. Di ba, no? Tama ba? O hanggang ngayon, yung pa rin ang pinaniniwalaan nyo? Wag tumibok, yun na. Ang pag-ibig ay isang desisyon. Araw-araw, magdidesisyon ka dapat na piliin at mahalin pa rin yung taong nung una ay inisip mo o naramdaman mo na mahal mo na. Kasi yung reality, kung pagmamahal ang pag-uusapan, mahal mo ba talaga? Marunong ka ba talagang magmahal? Kaya mo bang tumupad sa iyong sinasabing mahal kita? Kasi pag mahal mo, paglilingkuran mo, pag-aalayan mo ng sarili, ibibigay mo lahat. Pag mahal mo, kahit saktan ka, mamahalin mo pa rin. Magpapatuloy ka pa rin sa pagmamahal. O, naintindihan na ba? Yan. O, kaya isang desisyon, hindi lang basta damdamin, isang desisyon. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, ipinaalala sa atin, ang Diyos ay nagdesisyon na mahalin tayo. Kahit napakahirap nating mahalin, minamahal pa rin tayo ng Diyos. Kaya nga, bilang tanda,
Kaya nga 'di ba sabi, mahal mo ba talaga ako? Sige, patunayan mo. Kung mahal mo, sa mga nakaranas na po, no? Kung mahal mo, siyempre, kailangan mag-provide ka ng pangkuryente, pantubig, pangkain, pambahay. Lahat yan, patunay na nagmamahal ka, pinatutunayan mo, hindi lang sa salita. Ngayon, sa ating ebanghelyo, ang sabi, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, ang patunay ay ang kanyang anak, ang bugtong na anak, para ang lahat ng manalig sa kanya ay maligtas, hindi mapahamak, hindi maparusahan. So ibinigay si Jesus. Nung isinilang si Jesus sa mundong ito, tapos na ba ang pagpapatunay ng pagmamahal ng Diyos? Hindi pa. Kaya nga nakikita natin yung mga simbolo ng pagmamahal ng Diyos. Andyan sa krus. Bukod sa nagpakasakit, bukod sa mga rejection, pangiiwan, betrayal, nagmahal pa rin ang Diyos. Kahit iniwan siya, hindi siya nang iwan, nanatili siyang nagmamahal. At hindi pa natapos sa krus, nabuhay uli para magpatuloy na magmahal sa mga taong sasampalataya sa Kanya. Kung tutuusin po, mahal ng Diyos ang lahat. Nananampalataya man o hindi, kumikilala man sa Kanya o hindi, mahal tayong lahat ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng mahal ng Diyos mapupunta sa langit. Kasi ang lahat ng, tandaan niyo po ha, lahat mahal ng Diyos. Pero kailangan mong magdesisyon. Kaya nga, desisyon Kailangan mong magdesisyon na mamahalin mo din ang Diyos. Pag minamahal mo ang Diyos, sasampalataya ka sa Diyos. At yun yung magliligtas din sa atin. So walang question na mahal tayo ng Diyos. Dito lang sa pagdiriwang natin, makikita mo ang lahat ng simbolo, ng signs ng pag-ibig ng Diyos. Ang inihintay na lang yung atin. Mahal ba natin ang Diyos? Gusto ba natin siyang mahalin? Kaya ba natin siyang mahalin? Sa kabila ng, kasi doon din naman yun, no? Sa kabila ng, minsan, mararamdaman mo parang hindi sinasagot ang panalangin mo. Parang minsan, parang hindi gumagaling ang sakit mo. Parang wala kang laging pera. Mahal mo pa rin ba? At kaya mo pa rin bang mahalin ang Diyos? So kayo na po ang sumagot. Pero kung dito pa lang sa usaping ito, malalaman na natin kung sino ang magpaparusa sa atin. Hindi ang Diyos, kundi ang ating pagpili kung sino ang ating piniling mahalin. Amen?